Basahin ko muna yung topic natin bago ako manalangin. Ang title nito yung si Jesus at si Satanas. Sabi dito sa verse 22, may dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at hipi na sinasaniba ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus, agad siyang nakakita at nakapagsalita. 23 na mangha ang lahat at sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David. Pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. 25, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. 26, kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? 27, at kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. 28, ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. 29, hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. At ang last verse natin sa verse 30, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa akin pagtitipon ay nagkakalat. Amen. Sorry ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Yes, Lord, hallelujah. Panginoong Diyos, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang nais naming mapapurihan, Lord God, at may taas. Ipinapaubay ko sa iyo, Lord God, at sa banal na espiritu, ang mensahe na ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa akin. Gamitin mo lamang, Ama, ang aking labi, O Diyos. Dalangin ko rin na buksan mo ang aming spiritual ears and mind, Lord God, and understanding upang maunawaan ng makikinig ang mensahe na ibinaba mo, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon, na hallelujah. Dalangin ko rin, Panginoong Jesus, na pawiin mo ang kaba na naramdaman ko. Bagpos, Lord God, bigyan mo ko ng boldness na yes, Lord, yung boldness na yung maipahayag ko ng mapayapa, malinaw, Lord God, yung mensahe na ipinagkatiwala mo sa akin, Lord God, at kapayapaan nawa ang maghari, Panginoon si Kristo, dito sa trabaho ko. Panginoon, hayaan mo, Lord God, na matulog ang alaga ko hanggang sa matapos ang Panginoon si Kristo sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Ikaw lamang, Ama, ang mapapurihan, Lord God, sa buhay at madakil, sa mapapurihan at madakila sa buhay ng buhat isa. At salamat, Ama, sa pagkakataon na muling pinagkaloob sa akin, Lord God, na magamit dito sa Woman of God. Dalangin ko din, Ama, na patuloy, Lord God, na lumago at magpatuloy, Lord God, ang gawain na to, Panginoon Jesucristo, na ikaw, ang banal na Espiritu, siyang patuloy na makikisa sa bawat isa sa amin, Lord God, in Jesus' name. Isamot lang ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito sa topic natin, ito ay si Jesus at si Satanas. Sabi dito sa verse 22, binanggit dito na may lalaking bulag na pipi na sinabihan ng sinaniba ng masamang espiritu na pinagaling ng Panginoong Jesus, at ito ay agad nakakita at nakapagsalita. Dito sa verse na to, muling pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan over demons, at alam naman natin na hindi lang ito ang kayang gawin ng ating Panginoong Jesus. No, marami pang iba, marami pa siyang ginawang himala na pinakita sa mga Israelita. At dito sa buhay natin nung tayo ay naging Kristiyano, ay nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, pinagaling niya rin tayo spiritually. Bulag tayo dati sa katotohanan, pero binuksan niya
yung ating paningin at pinakita niya at ipinaunawa yung grace at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo rin mismo ang naging witness sa mga bagay na kamangha-mangha na siya lang ang nakakagawa. Ganon din naman na 'di ba dati hindi natin kayang magsalita, hindi natin alam kung paano mag-rebuke, hindi natin alam kung paano mag-declare sa pangalan ng Panginoon. Pero nagagawa na natin 'yon nung tayo ay nakakilala sa Kanya at marami yung binago niya, malaki yung binago niya sa atin. Na kaya na nating mag-share ng salita, kaya nating mag-worship na hindi naman natin nagagawa dati. Parang katulad din yun ng bulag na pinagaling niya na hindi niya makita yung kapangyarihan ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Pero nang siya ay diba, ang Panginoong Jesus lamang talaga ang makakapagbigay sa atin ang makapagbigay liwanag sa ating paningin, sa ating pangunawa patungkol sa kanyang mga salita. Sabi nga dito sa Roma chapter 8 verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalayan na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. I mean, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina na katulad ng lalaki na bulag at pipi na poses siya ng masamang espiritu, siya ay pinagaling at pinalaya ng Panginoon sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Gano'n din tayo, na binuksan nga ng Panginoon ang mata natin at nakapagsalita tayo at naging malaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At sabi dito sa verse 23, namangha ang lahat at sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David na namangha sila pero hindi sila nanampalataya na kahit nakita nila kung paano yung ginagawa ng Panginoong Hesus ay yung mga kapwa niya Israelita at mga Pariseo ay hindi pa rin sila naniwala sa Panginoon. Sa kabila ng paghihintay nila na may darating na Misaya na ayon nga nakasulat sa kanilang kautusan ay ingit sa kaalaman nila na dumating na pala ang Panginoong Hesus na pala yun. Kaya lang, yung iba yung inaasahan nila, iba yung gusto nilang makita, na iba yung gusto nilang makita sa Misaya na hindi katulad ng ginagawa ng Panginoong Hesus. Parang din to, katulad din ito ng mga unbelievers na kahit ipakita natin o ibahagi natin sa kanila yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin, andun yung namamangha sila. Pero mas tinatayuan din nila yung paniniwala na meron sila. Di ba gano'n din kasi yung mga yung mga Israelita Pariseo namamangha sila pero nakafocus sila doon sa kautusan. So, yung mga sa atin ngayon, sa buhay natin ngayon, yung mga unbelievers gano'n din, na kahit na nakikita nila kung ano yung transformation na ginagawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin bilang Kristiyano na tayo, ay na-amaze na nandoon yung pagkamangha nila at nandoon yung pagkagawa nila, pero hindi sila agad-agad na naniniwala kasi meron din silang sariling paniniwala na nakagisnan din nila na katulad din ng mga Pariseo na nakafocus talaga sila doon sa kautusan. Na para sa kanila, basta naniwala na lang, para sa mga unbelievers, basta naniwala sila na may Diyos, ay okay na. Yung akala nila, may relasyon na sila sa Panginoon dahil kilala na nga nila. Pero ang totoo, wala talaga. Kilala nila pero wala silang relasyon. Parang yung mga Pariseo, ang mga Israelita din noon, Pariseo na meron silang, kilala nila ang Panginoon Diyos, pero wala silang relasyon. At dito nga sa verse 24, sabi dito, pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila si Satanas na pinuno ng masamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. So, dahil sa inggit at dahil hindi nga nila pininiwalaan ng Panginoong Hesus,
hindi nila matanggap yung mga itinuturo ng Panginoon. Kaya inakusahan nila ang Panginoong Hesus na galing kay Satanas, yung kapangyarihan na nataglay niya, na dito makikita natin yung paglapastangan sa banal na espiritu na kasama ng Panginoon. Yung tawag nito, yung blasphemy nga, yung paglalapastangan. Na sabi nga dito na mababasa nga natin sa Matthew chapter 12:31, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Amen. Dito, nagbibigay ng babala ang Panginoong Hesus na hindi lang naman sa mga Pariseo, kundi sa atin din naman na bukas na ang pangunawa sa salita niya. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon na magsalita na tayo laban sa Ama o sa ating Panginoong Hesus. Wag lang sa banal na espiritu dahil wala itong kapatawaran. Kahit pabiro o wag nating gagawin. Magkaroon tayo ng takot dahil sa banal na espiritu na regenerate tayo, nagkaroon tayo ng transformation, tinutulungan tayo na maging matuwid sa Panginoon ng Diyos. Kumbaga siya yung nagtatrabaho para tayo ay masanctify o pabanalin, at ito ay hino-honor ng ating God Father, hino-honor din ng Panginoong Hesus, at dapat din natin i-honor bilang tayo ay Kristiyano na nasa ilalim ng pamumuno ng Panginoong Jesucristo. Kung paano natin papurihan at sambahin ang Ama at Anak, ganoon din naman ang Holy Spirit, na wag nating kalimutan na siya yung tumutulong sa atin kung paano tayo nakakasunod sa mga kalooban ng Diyos, ng Panginoong Diyos, na siya yung nagbibigay sa atin ng conviction para hindi natin gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo. Kaya ibigay natin sa Kanya, ang nais ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya yung mataas na pagkilala, hindi katulad hindi katulad ng mga hindi talaga hindi nakakilala sa Panginoon. Hindi rin nila, 'di ba, hino-honor yung Holy Spirit. Karamihan, meron nga ako napanood na talagang kung nagsalita siya laban sa Holy Spirit. So yung mga praise God, dahil tayo ay binuksan ng Panginoong Hesus ang ating pangunawa, ating kaisipan, na maunawaan natin na merong Holy Spirit. Yung Holy Spirit ay hindi natin basta, hindi lang natin isipin na kung sino lang siya, kundi yung kung paano natin nire-respeto at ginagalong sinasamba ang Ama at ang Anak, ay ganoon din naman siya. Yun nga, sa panahon talaga natin ngayon ay hindi na rin lingid, 'di ba, yung mga yung paglalapastangan talaga, dahil sabi nga, 'di ba, tumatanda na ang mundo at pasama na ng pasama, at lalabas din talaga yung mga taong magsasalita laban sa banal na espiritu, na katulad nitong mga Pariseo, kasi yung wala sa puso nila yung salita ng Panginoon, hindi nila tinatanggap. Ayun, dito naman sa verse 25. Sabi dito sa verse 25, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. So alam natin na ang Panginoong Jesus ay all-knowing God. So, kahit hindi nila sabihin, nalalaman niya na walang nalilihim talaga sa Kanya. At dito, pinapaunawa ng Panginoong Jesus na sa mga kapwa niya Israelita, na hindi nila kailangang magkaroon ng division sa pananampalataya. Sa pananampalataya silang mga Hudyo, dahil ang tinuturo niya ay hindi taliwas sa kautusan, kundi yung revelation lang ng Old Testament
na hindi naman tinatanggap ng mga Pariseo na nagiging cause ng paghahati-hati nila dahil yung iba nananampalataya na sa Panginoong Hesus, ngunit yung iba naman ay yung katulad ng mga Pariseo ay kontra sa Panginoon. 'Di ba kaya nga minsan kapagka merong sumusunod sa Panginoon, 'di ba hindi na nila pinapayagan na pumasok sa templo. So nandoon yung division, nagkakaroon ng division. Pero sabi nga ng Panginoon sa Matthew 5:17 na hindi siya naparito upang sirain ng kautusan, kundi ang mga propeta, kundi naparito siya para naparito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. No? Kasi ang nais ng Panginoon yung magkaroon ng unity, yung iisang pananampalataya at iisa ang Diyos na sinasamba. Parang ano rin to, may halintulad din natin to sa isang kongregasyon na kung hindi nagkakaisa sa espiritu at pananampalataya ay maaaring mawawasak o magkaroon ng division. Kaya kailangan din natin talaga tayo bilang mga Kristiyano na mayroong mga simbahan na kinabibilangan ay kailangan nating mag-self-check talaga na baka tayo ay katulad na ng mga Pariseo na mayroong mga rebellious spirit o rebellious heart na nakikita natin na kailangan nating magkaroon talaga ng unity at kaayusan dahil yun naman ang hatid ng Panginoon, di ba, ng banal na espiritu. Kasi kung wala yung pagkakaisa, madaling mawasak ang isang kongregasyon dahil hindi ang Panginoong Hesus ang pundasyon nito. At kung ihalin tulad naman natin siya sa literal kung ihalin tulad natin siya sa literal na katulad nga ng nabanggit dito na yung sa isang tahanan, ayan, na talagang mawawasak dahil walang pagkakaisa, pagkakahati-hati. Nagkakahati-hati ang pananaw, yung paniniwala at pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa verse 26, kaya kung si Satanas mismo nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang isang kaharian? Na dito ipinapaunawa ng Panginoon na hindi niya kailangan suwayin hindi kailangang suwayin ng Panginoon yung salita ng Diyos na nakasulat sa kautusan na sinusunod naman ng mga Pariseo, ng mga Israelita bago pa ang Panginoon dumating. Katulad nga ng iniisip nila, di ba, na para sa kanila ay taliwas yung mga tinuturo ng Panginoon, ang Panginoong Hesus doon sa kautusan. Dahil siya mismo, di ba siya mismo ang salita. So, dumating lang siya upang, yun nga kanina nabanggit ko na ganapin at pagtibayin upang magkaisa ang lahat sa paniniwala at pananampalataya sa kanyang salita na yun nga, na nabanggit ko na kanina sa Matthew, at yun nga ay mababasa natin sa Matthew chapter 5, verse 17. Kaya dito bilang Kristiyano, huwag nating siraan o awayin ng ating mga kapwa Kristiyano. Hindi dapat tayo maging against sa isa't isa. Sabi nga dito sa Efeso chapter 4, verse 3, 6 na pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa niyang pagsasamahan, sapagkat isang katawan lamang tayo na may isang banal na espiritu at isa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Amen. So hindi tayo kailangang mag-away-away, hindi tayo kailangang magkaroon ng yung magkahati-hati. Dahil isa lamang yung ating sinasamba at pinaniniwalaan at iisa tayo sa katawan ng Panginoong Hesus at isa lang banal na espiritu at iisang espiritu lang ang nagaan sa atin kundi ang banal na espiritu na maliban na lang kung yung
kung yung isang kasama natin na Kristiyano ay hindi Holy Spirit yung nangunguna sa kanya, kundi yung masamang espiritu. Kaya nandun lagi yung pagsi-self-check natin sa sarili natin, sa puso natin, kung ano yung nilalaman natin, kung ano nang nilalaman ng heart natin. Kasi yun nga na ang nais ng Panginoon dito na yung pag-ibig sa isa't isa. Ito yung nais na ipakita pa nawa ng Panginoon sa mga Israelita, sa mga Pariseo. Ganoon din naman sa atin. 'Di ba kasi yung mga Pariseo masyado silang self-righteous. Hindi sila makitaan ng compassion sa ibang tao. Para sa kanila sila yung para sa kanila matuwid na sila at yung tingin nila sa iba ay makasalanan. Kaya doon nagkakaroon ng conflict at ang Panginoon dumating siya para pagkaisahin sa pag-ibig. Yun ang nais niyang makita ng bawat isa, 'di ba, na sabi nga dito sa verse 26, 'di ba, na kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kampo niya ay nagkakahati-hati. So, kung tayo mismo mga Kristiyano ay magkakagatan talaga, walang hindi magiging matatag yung samahan natin bilang mga lingkod ng Diyos. Nandoon lagi yung walang kapayapaan at kaayusan. At yun naman lang, di ba ang nais ng Panginoon, yung panatili ang kapayapaan at kaayusan sa atin. Dahil ang Panginoon siya ang Prince of Peace, di ba? At dito naman sa verse 27, sabi dito sa verse 27, at kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. So dito, sinasabi ng Panginoon na kung si Satanas ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, sino naman ang nagbigay sa mga tagasunod? Sa mga tagasunod ng mga Pariseo na nagpapalayas din ng masamang espiritu, na parang yung mga tagasunod na rin ng Pariseo nagpatunay na mali sila. Dahil kung masamang espiritu yung nagbigay sa Panginoong Hesus, hindi ba dapat ay kaisa nila yon? Pero hindi, di ba? Hindi sila nanampalataya, hindi nila pinaniniwalaan. Ibig sabihin magkaiba sila ng espiritu, at yun nga ang sa Panginoon ay ang banal na espiritu. Ang sa kanya ay nagtumutulong o nagbibigay ng kapangyarihan para magawa yung mga dapat niyang gawin dito sa mundo. At pinakita rin dito na walang limitasyon yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, na magkaya niyang gawin kahit na hindi na sila yung mga yung walang limitasyon ang kayang gawin ng Panginoon. Hindi katulad ng mga ba yung masamang espiritu ay may limit lang yung kanilang kapangyarihan. Hindi katulad ng Holy Spirit na talagang makapangyarihan siya. Pero sabi dito, di ba, yung masama at saka yung mabuti at masama, hindi talaga sila pwedeng magsama. Kasi kaya nga gano'n na lang yung galit nila sa Panginoong Hesus, kasi iba yung espiritu na naghahari sa kanila at iba naman yung spirit na meron ang Panginoong Jesucristo. Na yun nga ang espiritu ng Diyos, yung banal na espiritu na tinataglay ng Panginoong Hesus. Dito naman sa verse 28, sabi niya, ngayon kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. No? Sabi dito,
na yun nga na kung siya ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na ang paghahari ng Diyos sa inyo ang paghahari ng Diyos, no? Parang sinasabi dito ng Panginoon sa parang sinasabi dito ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, kayo ay napalayan sa kautusan, kaya naranasan niyo na ang paghahari ng Diyos. Kumbaga nabuksan yung matigas nilang puso, yung rebellious heart nila ay nakaunawa. Dumating na yung kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang nais niyang yun ang nais niyang ipakita sa mga Pariseo, na sa mga Israelita, na dumating na yung paghahari ng Panginoon ng Diyos sa pamamagitan niya. Pero hindi nila kasi tinatanggap at hindi nila nauunawaan ang Panginoon Jesucristo, kasi nakafocus nga sila doon sa kanilang paniniwala at kinakain ng inggit yung puso nila. Kaya hindi nila makita kung ano talaga yung gustong ipaabot ng Panginoon Jesucristo para sa kanila. Yung kaligtasan dumating na sa kanila yung kaligtasan, pero tinatanggihan pa nila. Kasi 'di ba darating ang araw na ibibigay sa Panginoon yung authority sa langit man o sa lupa. Pero dahil nga matigas ang puso nila, tinatanggihan nila yung taong nagbibigay ng kaharian, nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kung mababasa natin sa Lucas chapter 17:20-22, sinabi dito, minsan tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang buwan, kaya walang makapagsabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari, dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Dahil sa banal na espiritu ninyo ang paghahari ng Diyos, na yun nga ang nais niyang ipaunawa sa mga Israelita at sa atin din naman, na ang Panginoon ang sa pamamagitan ng banal na espiritu, kasi siya yung paghahari ng Diyos nasa puso na natin kasi ang Holy Spirit na yung namumuna sa atin, siya na yung namumuhay sa puso natin, kaya nga nagagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At yun ang nais na ipaunawa din naman ng Panginoon sa mga Pariseo, na makita nila yung tawag nito, yung tinuturo niya na nakakagisnan o pinaniniwalaan ay di ba parang ano yun para kasing may limit yung ano nila doon, kasi di ba nung mga lalo ng mga Pariseo, di ba meron silang yung mga hindi dapat magawa, katulad ng halimbawa yung sa Good Samaritan na kwento, kung hindi ba bawal silang, yung mga Levita, bawal silang humawak ng mga patay na, kasi marami silang gagawin na mga ritual, gagawin para sila ay malinis ulit, ganun. Kasi yun ang sinusunod nila. Parang may limit, imbis na tumulong ka, pero dahil doon ayaw mong gawin yung mga dapat mong gawin para ikaw ay muling malinis sa paningin ng Diyos, dahil doon sa kautusan na ibinigay ni Moises, ay hindi mo na matutulungan yung tao. Parang hindi mo magawa na tulungan yon. Parang may limitasyon, pero yun ang gustong alisin ng Panginoong Espiritu, yung mawala yung limitasyon na yun, kundi talagang yung pag-ibig at compassion ay maibigay natin sa ating malaya tayong sumunod sa gawin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Yun ang naunawaan ko naman dito sa chapter 28. At sabi nga dito sa chapter 29, hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi mo na niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay dito. So dito, bilang mananampalataya, kung tayo ay guarded ng Panginoon, o yung suot natin yung balutin ng Diyos, hindi tayo basta mapapakialaman ng kaaway. Hindi tayo basta matatalo ng kaaway. Kung tayo ay nag-iinit sa pananampalataya, hindi tayo basta madadala sa temptation ng kaaway, maliban na lang talaga kung tayo ay biglang parang nawalay sa salita ng Panginoon.
kumbaga hindi na tayo tulad ng dati na sa paglilingkod natin sa Kanya, na madali tayong matukso, na parang madali na tayo ng matukso ng kaaway. Madali na niyang nakawin anuman ang meron tayo kung yung salita ng Panginoon ay wala na sa puso natin. Yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi na gano'n kasing init. 'Di ba gano'n ang kaaway, kung kailan tayo mahina doon siya umaatake. Kung kailan nakikita niya tayo na hindi na tayo masyadong naglilingkod sa Panginoon, doon siya aatake. Kaya dito ang nais ng Panginoon paunawa sa atin na patuloy tayong mag-init sa pananampalataya sa Kanya. Yung paglilingkod natin sa Kanya ay hindi dapat mabago 'yon. Na siya yung patuloy na manguna sa atin at ang banal na Espiritu, para anuman ang gawin ng kaaway, anuman ang gusto niyang nakawin sa atin ay hindi niya makukuha. Kasi hindi rin naman yung papayagan ng Panginoon, 'di ba? Sabi nga niya siya at ang Ama at ang banal na Espiritu na ang may hawak sa atin, hindi na niya, kahit anong gawin ng kaaway, hindi na siya magtatagumpay. So dito, ang nais ng Panginoon na wag nating hayaan na maging aandap-andap yung pananampalataya natin, bagkus patuloy tayong mag-init sa paglilingkod sa Kanya, sa pananampalataya na meron tayo, ay patuloy nating hingin sa Kanya na lumago tayo at patuloy tayong magpagamit katulad sa mga ganitong gawain, 'di ba? At 'di ba kasi wala talagang kakayahan ng kaaway sa atin kapag ang Panginoong Jesucristo ay nasa buhay natin at ang Kanyang salita. Kaya 'yun ang sabi nga dito sa Hebreo 13:6. Hebreo chapter 13 verse 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao laban sa akin. 'Di ba? Ano man yung magagawa ng tao o espiritu man to o mga tao na kasama natin dito ay walang makakapag kumbaga walang makakagalaw sa atin. 'Di ba? Dahil malakas ang Panginoong Hesus na ating makapangyarihan, ang Panginoong Diyos na ating sinasandalan. At dito nga sa huling verse natin, sabi dito, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. So ang sabi nga, mababasa natin sa 1 John chapter 3 verse 10, dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umibig sa kanyang kapatid. So dito, pinapaunawa sa atin na makikita sa mga gawa natin kung tayo ay para sa Panginoon o naglilingkod ng tapat sa Kanya, naglilingkod tayo ng tapat o totoo sa Panginoong Diyos, ay na naayon sa Kanya yung mga ginagawa natin. Ngunit kung tayo ay naglilingkod sa Diablo, 'di ba? Against doon sa mga nais ng Panginoon yung gagawin natin. Talagang ang gagawin natin, imbis na tayo ay makatulong sa ikalalago ng ating ministry, ay tayo pa yung nagiging cause minsan ng kaguluhan, ng pagkakahiwalay, diba, yung division. So kaya dito makikita sa atin, sa buhay natin, sa mga ginagawa natin, kung tayo talaga ay naglilingkod sa Panginoon, kung tayo ay kampi sa Kanya, at kung laban naman sa Kanya ay yung mga ginagawa natin ay iba yung mga maaaring sa pagtuturo, iba yung tinuturo ng yung bang parang mali yung tinuturo, wala doon talaga sa salita ng Panginoon. So ganun ang inaano dito ng Panginoon. Kaya tayo bilang Kristiyano, patuloy natin na ipahayag kung ano yung totoo, yung katotohanan, dahil yun naman ang nais ng Panginoon talaga. Kaya nga ipinaunawa sa atin kung ano mga nakasulat dito sa Bible, binigyan tayo ng karunungan para ibahagi din naman natin sa iba na
Dahil talagang meron mga tao na against talaga sa kanyang salita at gagawin ang lahat para lang din maligaw din yung iba. At tayo rin naman, tayo ay ginagamit ng Panginoon para hindi maligaw yung mga taong yon. Tayo nga, di ba sabi nga, madalas nating marinig dito na tayo yung asin sa sanglibutan ito na magpapaalat. Kaya talagang, ayun, patuloy lang tayong sumunod sa kung ano yung nais ng Panginoon. Since na tayo naman ay nananampalataya sa Kanya at siya yung patuloy nating nais na may taas at mapupurihan sa ating buhay. Yun lamang po ang ano ko dito, yung pinaunawa naman sa akin ng Panginoon. At sabi ko nga kanina, kung meron man akong na sabi na hindi ayon dito sa sa topic natin, malaya kayong itama ako at maraming salamat. Isasara ko na to sa ating sa panalangin. O Panginoon, maraming salamat Ama sa muli ito na taon na pinagkaloob mo sa amin sa oras na to, Lord God, na marinig namin, Panginoon, yung mensahe mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Salamat sa kapayapaan at sa katagumpayan, Panginoon sa Kristo, Lord God, ng gawain ito. At nawa patuloy, Panginoon Diyos, na kami, Panginoon, ay magamit mo at mabusog sa mga salita mo, O Lord God. At dalang hindi namin, Panginoon, na patuloy kami magkaisa sa salita mo, Panginoong Diyos. At yung bawat isang Panginoon sa Kristo, Lord God, ay yung pag-ibig mo, Panginoon, siyang patuloy, Lord God, na maramdaman, Lord God, pag-ibig at compassion, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na makita sa buhay namin, Panginoon, Lord, yung mga salita mo, Panginoon, na ikaw palagi, Lord God, ang papurihan, Lord God. Salamat, Ama, sa buhay ng mga tao, ng mga kapatid ko, Panginoon, na nandito, Lord God, na patuloy, Lord God, na nagpagamit at umaaten, Panginoon si Kristo, Lord God, sa gawain na to, Lord God. Salamat sa buhay nila, nawa, Panginoon, patuloy silang bigyan mo ng pagkakataon, ng oras, Lord God, para, yes, Lord, patuloy silang makarinig ng mga salita mo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa wisdom na binigay mo sa akin, Lord God. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay ipinaunawa mo, Panginoon si Kristo, sa buhat isa sa amin, Panginoon, sa mga nakarinig, Lord God, ang iyong mensahe. In Jesus' name, ito isang magpalangin ko sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ayan, amen po, Sis Billie Jean. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sis Rose. Sa mensahe po na ibinaba ni Lord sa pamagitan ng iyong buhay. At naway patuloy kang magamit ng ating Panginoon at patuloy na pagkalooban ng wisdom, knowledge and understanding. Ayan. At darako na po tayo sa gilan kay pababa. Imbis na magkaroon tayo ng unity. Di ba nagkakaroon tayo ng bahabahagi? Amen? Kaya sabi nga niya, kung ganyan ang gagawin niyo, mauubos kayo. Di ba? Kaya nga, dito, ina-explain ng Panginoon dito, kung ako nagpapalaya sa pamamagitan, di ba, ng demonyo, di ba, bakit ko gagawin yon? Di ba? Ba't ko kakalabanin yung kapwa ko kung talagang masama siya? Parang ganun yung sinasabi niya. Ba't kailangan niya iligtas yun? 'Di ba? Dapat hayaan na lang niya, pero hindi nga, 'di ba? Dito natin makikita na ang Panginoon po, makikita natin dito na hindi siya nagka-cast out in a sense, 'di ba? Na Satan, you will cast out yung kapwa mo Satan. 'Di ba? Kaya ito yung pinapaunawa niya sa mga Pariseyo na hindi ganito yung gawa. Hindi siya makikipag-quarrel with another, nakakampi niya. Kung totoong yun ang kakampi niya. Kaya makikita mo dito yung wickedness eh. 'Di ba? Yung pag sinabing wickedness, yung kasamaan talaga na binibintang nila kay Jesus Christ that time. Pero ang kagandahan po dito, whatever fault, 'di ba, ng mga evil, 'di ba, na ginagawa sa mga tao noon. Ano po? Alam nyo, ito yung lalo pang nagko-convince sa Panginoon na siya ay totoong Diyos. No po? Sa panahon na tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, di ba? Sa panahon na tayo ay dumadaan sa mga katulad nito na may mga ganyan na mga evil, di ba, na nangyayari sa buhay natin. Ito yung ginagamit ng Lord, ano po, para maano tayo, para tayo po ay lalo niyang iligtas at ingatan sa masama. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi sabi nga yung all things work for good. Kung sa Panginoon tayo magtitiwala. Kasi kahit yung pinakapangit, di ba? Pinakapangit na, sabihin mo na yung pinakapangit na bagay na pwedeng mangyari sa'yo sa buhay mo.
kaya pa rin niyang i-turn out for good. Amen? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi even yung story mo, no, sa pinakapangit na istorya mo sa buhay mo dito sa mundong ito, yun yung pinakapupulutin niya para maging mas maganda. 'Di ba? Mas maganda yung istorya mo, mas maganda yung testimony mo sa mga panahon ng mess up mo. Kaya purihin po ang Panginoon, no po? Tayo patuloy na magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong magkaroon ng komunikasyon, 'di ba? Pagkakaisa, 'di ba, sa bawat isa, lalo dito sa women, no po? We're not hindi to kompetisyon. Hindi po to kompetisyon ng pagalingan, hindi to kompetisyon ng pahusayan, 'di ba? Dito tinuturuan tayo magpalaliman. Palaliman po ang ano natin, pakabuluhanan ng buhay natin. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Nanay kanina sa pasasalamat, nagpapasalamat tayo kasi nga itong fellowship na to, nagbibigay ito ng daan sa atin para maging totoo ka. 'Di ba? Kasi ang katotohanan, ang tunay na magpapalaya sa atin, kung tayo po ay marunong, 'di ba? Kung tayo ay marunong pong sumunod sa salita ng Panginoon, 'di ba? Na hindi ka lang basta nakikinig, andun yung obedient mo, 'di ba? Nag-o-observe ka din. 'Di ba? Hindi ka nagpapa ano dito, payabangan, hindi ganoon ang labanan sa mundong ito. No po, sa realm ng spirit, 'di ba? Pababaan, pakumbabaan, ganun po ang ano dito, 'di ba? The more kang natututo, the more kang lumuluhod. 'Di ba? The more kang lumalalim, the more ka po na nagpe-praise at nag-honor sa Panginoon at sa mga lingkod niya. Kaya purihin ng Panginoon, ano po, to God be the glory. Maging katulad sana tayo ng Panginoon na hindi yung crowd, 'di ba? Yung kanyang success, yung crowd ang sumusunod sa kanya. Hindi niya sinusundan ang crowd, 'di ba? Kaya nga purihin ng Panginoon talaga kasi noon kahit anong escape ni Lord kapag after niya magpagaling, 'di ba? Siya yung umaalis doon sa crowd na yon. Hindi siya naghahanap ng crowd para lang makilala siya, para maging tanyag siya, para mabigay sa kanya yung glory. Hindi eh. 'Di ba? Laging ginagawa niya yung business ng tatay niya. Kaya ganun din tayo. No? Gawin natin yung business ng tatay. 'Di ba? Hindi yung business mo. To glorify you. O matanyag tayo. Kaya purihin ang Panginoon. Na po? Sabi nga, ang kapangyarihan natin galing sa Holy Spirit. 'Di ba? Yung nag-i-strengthen sa atin. Kaya glory to God po, kaya lahat ng kahinaan natin, it is given, it is a gift para sa panahon na mahina tayo. Alam natin kung saan galing ang ating lakas. So, glory to God po and purihin ang Panginoon. Salamat po sa bawat isa.